Chris, palalim na ang gabi. Dapat bilisan na natin. Sige Manong, susundan lang kita. Hindi kasi pamilyar sa akin ang lugar na ito eh. Sagot naman ni Chris. Pagtungtong nila sa tuktok, bumungad naman sa kanila ang isang napakatarik na bundok. Magaman palalim na ang gabi, nagpupumilit pa rin silang pasukin ang lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas. Kasalukuyan na nilang binagtas ang pangalawang bundok patungo sa tuktok nito. Hindi na noon sila nakapag-usap dahil nakakaramdam na sila ng pagod sa kanilang mga katawan. Medyo pahirapan din sa kanila ang pag-akyat dahil tanging liwanag lamang ng buwan ang kanilang inaasahan. Manong, bakit ka tumigil? May nakita ka ba? Tingnan mo. Ho? Saan? Yang malaking puno ba? Oo. At titigan mo rin ang ibang mga puno. Di ba siyang nagbubukod tangi? Oo nga. Kakaiba ang isang to. Hindi natin to napansin nung unang bundok nating inakyat ah. Tama ka. Dahil nagsisilbing pangkubli ang mga malalapad nitong sanga na puno ng mga dahon. Manong, may tao sa puno. Biglang tumalon pababa. Teka. Biglang naging malaking uwak. Shh. Hinaan mo yung boses mo. Yun ang hanagob na bantay sa lugar na ito. Lahi pa rin sila ng sungaw. Tara, lapitan natin ang dahan-dahan. Bantayan natin ang pagbalik nito. Manong, ang lalaki ng ugat ng punong ito ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Oo nga Chris, maging alerto ka dahil baka biglang babalik yung hanagob. Chris, magkubli ka. May gumagapang sa mga sanga. Bulong ni Macario sa kanya. Pagdating nito sa kanilang kinaroroonan, doon nila nakita ang isang malaking ahas na kahawig ng isang serpenteng markupo. Dahil sa itim na mga kaliskis nito, kaya hindi ito naninag ng maayos ni Macario kahit paulit-ulit na tinatamaan ng liwanag ng buwan ang buo nitong katawan. Maya-maya lang, laking gulat na lamang nilang dalawa nang marinig nila itong tumilaok na parang manok. Chris, lumayo tayo rito. Bakit Manong? Basta, mamaya ko na sabihin. Ayun na. Bakit, ano bang nangyari? Maglalagas ang kaliskis ng ahas na yon. At yun ang iniwasan nating makalapat sa ating balat. Bakit Manong? Nakakasama ba sa atin ang kaliskis nito? Sumunod ka na lang sa akin. Hindi basta-basta ang mga engkantong kalaban natin sa lugar na ito. Dito. Tingnan mo ang lugar na kinaroroonan natin kanina. At sa sandaling yon, laking gulat ni Chris nang makita niya ang mga puno na naging mga bato. Maging ang ugat nito. Maging ang mga damong nabubuhay sa lugar ay halos hindi na nakilala dahil sa pagkapulbos ng mga ito. Maya-maya pa, agad naman silang napatahimik nang maramdaman nilang muling gumapang ang nilalang na yon. Alam nilang nasa itaas na bahagi lamang ito ng kanilang pinagkukublian, kung kaya't maigi naman nilang pinag-ingatan ang mga sunod nilang gagawin.
Chris, umalis na tayo rito. Dali. Muli na namang tumilaok yung serpente. Bilisan mo! Sa paglayo nila sa lugar, ay ang pagtitig sa kanila ng nilalang na nagbabantay sa puno. Kitang-kita ni Chris ang sobrang galit nito dahil sa mga kapanghasan nilang ginawa. Walang sabi-sabi, agad tumalon ang ahas at kasabay nito ang paglapag sa kanilang harapan. Gamit-gamit ang 4 nitong mga paa. Bumuka din ang napakalapad nitong mga pakpak na para bang tinatakot sila. Nang makita ito ni Macario, agad naman niyang binunot ang kanyang tanikalang latigo at hinataw ang serpente. Nang masipat naman ito ng serpente, agad naman itong umatras at nagpakawala ng isang napakalakas ng atungal. Alam ni Macario na tinatawag na nito ang hanago, kung kaya't kinakailangan na nilang maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Ito ang tinatawag na ibingan. Kawig ng mga markupo at serpente. Hindi ito nabibilang sa mga sawakris. Ayon sa mga matatanda, na ang kaliskis nito ay may natatanging sumpa. Kaya mag-ingat ka. Sa oras na malalapatan nito ang kahit na anong nilalang, magiging isa kang bato. At ito ay iyong ikakamatay. Ito na may kabaliktaran ng Adarna. Ang mga nilalang na ito, kanilang itinatago ang mga katawan ng kanilang biktima sa kanilang pamamahay. At alam mo bang kung ano ang gagawin nila sa iyo doon? Gagawin kang palamuti sa pugad nila at gagawing laruan sa kanilang mga anak. Ganun po ba, Manong? Bakit nila ginagawa ito? Ginagawa nila ang mga bagay na yan upang masisigurado nilang walang makakaalam sa lugar na kanilang pinagpupugaran. Wika ni Macario. Dagdag pa ni Macario, dahil mahilig ang mga nilalang na ito na magtago sa mga puno at baging, kung kaya't marami itong nabiktima sa oras na maghanap ito ng pagkain. Alam mo, Chris, iba ang kinakain ng mga ito. Alam mo kung ano? Mga laman lupa. Halos hindi nakapagsalita si Chris dahil sa mga inilahad ni Macario. Magaman mapanganib ang mga serpente o ang mga markupo, isa naman itong tapat na nilalang sa oras na makakuha ng isang likha ng tiwala nito. Matapos itong sabihin ni Macario, agad namang lumitaw sa kanilang harapan ang sungaw na may lahing hanago na mayroong napakalapad na mga pakpak. Pagsilay nito sa kanilang kinaroroonan, laking gulat nila nang magsalita ito ng, "Macario, bakit ka nandito? Hindi pa ba sapat sa iyo ang baryong iniwan ko para sa iyo?" Nang marinig naman ito ni Macario, kalmado naman itong sumagot, "Kalma ka lang, demonyo. Wala pa akong ginalaw sa inyong lahi. Kaya lang naman kita hinabol dahil ayaw kong maghasip ka ng lagim sa ibang lugar. Ngayong nagkakaharap na tayo, mamili ka. Kamatayan o babalik ka sa orinihal mong tahanan?" "Oh, pangahas ka," sagot ng kalaban niya. "Dahil sa pinakita mo, alam kong tutol ka sa gusto kong mangyari. Kaya wala na akong magagawa.
kundi hatulan ka ng parusang nararapat sa kasalanan mo. Pagkuha ni Macario ng tanikalang nasa kanyang tadyang, mabilis naman itong sumugod habang nagbibigkas ng mga salita. Paglapit dito ni Macario, agad niya itong hinataw ng kanyang tanikala hanggang sa naramdaman ito ang pag-atras ng kalaban. Nang masipat naman ng ahas ang kanyang ginawa, agad itong sumugod habang nagpapakawala ng kanyang mga kaliskis. Dahil sa mga ginawa nito, wala nang nagawa si Macario kundi abisuhan si Chris na umatras na muna ng pansamantala. "Chris, atras ka na! Delikado ang sawang kasangga nito. Pwedeng malagay sa langanin ang buhay mo." "Manong, susugurin ko na!" sigaw niya na siyang ikinagulat ni Macario at napalitaw ang gulok nitong armas. Nang makalapit siya sa sawa, walang humpay naman niya itong hinataw ng gulok ng durian upang makitilan ito ng buhay. Subalit dahil sa liksi ng nilalang na yon, hindi sapat ang kanyang abilidad na pinamalas. "Aba, talagang ang liksi mo ha? Ngayon umilag ka," wika niya habang nagdarasal at nang unti-unting tinawag ang mga engkanto. Pagyuko ng mga puno sa paligid ay maging si Macario ay natigilan. "Pag-igihan mo, Chris. Pagkatapos ng digmaang ito, may naghihintay sa iyong premyo." Nang marinig ito ni Chris, ay ang pagtawag niya sa mga pamparalisang armas. Na halos ilang minuto, nagawa niyang maparilisa ang katawan ng sawa. Dahil dito, inundayan niya ito ng saksak sa katawan. Magaman naputulan na ito ng halos kalahati sa mga anino, nararamdaman pa rin ni Chris ang pagpupumiglas nito. Ilang saglit pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang tuluyang mapunit ng sawa ang mga anino ng mga punong nakapulupot dito. Kasabay ng paglaho ng abilidad ng durian, ay siya namang pagtayuan ng mga puno. Gulat na gulat noon si Chris dahil yun ang unang pagkakataon na merong kalaban na nakatalo sa kanyang mutya. Nang makita naman ito ni Macario, agad naman itong tinawag ang lahat ng kanyang kasangga upang magkaroon sila ng katuwang sa digmaan. Paglitaw ng hari ng mga diwata, kitang-kita nila ang pagkasindak ng mga kalaban sa maharlika ng mga diwatang kasangga nito. Segundo lang din ang naging pagitan nang magsisisuguran ang mga kasangga ni Macario upang pagtulungan ang dalawa nilang kalaban. Panatag naman siyang magawa itong magapi ng mga ito dahil mas malakas dito ng ilang ulit ang lahat ng mga nilalang na napabilang sa kanilang pangkat. Subalit napatigil naman ang hari ng mga diwata nang magsalita ang hanagub ng, "Hanggang dyan lang ba ang kaya ninyo? Nagkakamali kayo kung inaakala niyong isang ordinaryo ang aking alagang Markupo." Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang magaganap ng matinding digmaan sa pagitan ng dalawang nilalang. "Manong, tinatawag niya ang kanyang alagang Markupo. Ano, susugurin ko na ba?" "Kumalma ka lang, Chris. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Mga kaibigan, huwag muna kayong sumugot. Chris, ngayon, oras na para malaman mo kung ano ang mga nilalang nakaharap natin."
Pagmasdan mo ng maigi ang ikinukubling kapangyarihan ng sungaw na ating kalaban ngayon. Ito ang dahilan kung bakit natatangi sila sa lahat ng uri ng mga aswang. Wika ni Macario. Kasabay ng sinabi nito ay ang pagtitig nila sa markupo. Nadahan-dahang bumuka ang bunganga habang nakatingin sa sungaw. Manong, tingnan mo. Dinukot ng hanagob ang bunganga ng ahas. Wika ni Chris. Sa puntong yun, tila ba may kinuhang armas sa katawan ng sawa, yung hanagob na matagal na nitong itinago. Maya-maya lang, laking gulat ni Chris nang merong iniahong hawakan ng espada, yung hanagob, sa katawan ng ahas. Kisap mata lang din ang naging pagitan nang makita nila ang isang espadang itim na merong isang talim na kayang pumunit ng kahit na anong kabal. Matapos itong makuha ng sungaw na hanagob, tumitig ito sa kanilang dalawa habang nakahawak sa sawa. Mga kaibigan, tapusin nyo na ang mga kalaban natin. Hudyat ni Macario sa kanyang mga kasangga. Nang mapagtanto ni Macario na nakita ni Chris ang mga bagay na dapat niyang makita, inutos nito sa lahat ng kanyang kawal na tapusin na ang kanilang mga kalabang pinaglalaruan nila kanina pa. Pagsugod ng sungaw na hanagob sa pangkat ng diwata, bigla na lamang itong nagulantang nang magawa siyang mahawakan ng walang kahirap-hirap. Paghawak nito sa kamay ng diwatang nagliliyab, nagsalita ito ng, "Palabas lamang ang aming ginawa kanina upang turuan ng leksyon yang kasama ni Macario. Ngayong tapos na ang aming pakay sa iyo, mamatay ka na," sabi ng diwata. Matapos nitong sabihin ang mga bagay na yon, agad nitong sinapak ng napakalakas yung sungaw, dahilan para agad itong mamatay. Sa pagkamatay ng nilalang, agad nitong iniabot ang katawan ng kalaban doon sa kanyang berdugo. Sa pagtahimik ng paligid, agad namang umakyat ang dalawa doon sa puno nang walang pag-uusap. Chris, kaibigan, kaya kita dinala sa lugar na ito upang makuha mo pa ang isa pang mutya ng durian. Itong punong ating kinatatayuan, ang isa pang pinaglalagakan ng mutyang tangan mo. Huwag kang mag-alala, wala nang panganib sa lugar na ito dahil nagawa na itong malinis ng mga kaibigan ko. Paliwanag ni Macario. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pagturo niya sa isang malambot na parte ng puno kung saan nakabaon ang bato ng durian. Nang makita ito ni Chris, mismong maharlikang diwata ang kumuha sa mutya para iabot sa kanya. Nagsisiluhuran ang lahat ng kawal nito habang dahan-dahang kinukuha ng maharlikang diwata yung mutya. Ginoong Chris, kunin mo ang armas na hinahanap ng iyong puso. Pag-usayan mo ang paggamit sa kanya upang magawa mong mailigtas ang lahat ng iyong minamahal. Matapos nitong makapagsalita, mabilis itong naglaho sa kanyang harapan habang hawak-hawak niya ang isang bato ng durian.
Halos hindi siya makapaniwala sa mga kaganapan. Pilit man niyang binabulaanan ang kanyang mga nakita. Ngunit pilit naman itong pinatutunayan ng kanyang isipan. Maya-maya pa, pilit naman siyang nagtala sa kanyang ginawa. Nang maramdaman niya ang paghawak ni Macario sa kanyang balikat, nagulat siya. Kinuha nito ang batong nagliliwanag at ihiniling na ipalabas ang isa pang batong kanyang tangan. Matapos nitong marinig ang sinabi ni Macario, mabilis naman niyang inabot dito ang kanyang mutya nang walang pag-aalinlangan. Ilang segundo pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang pagdikitin yun ni Macario gamit ang kanyang mga sariling palad. Habang pilit niyang idinikit ang dalawang mutya, pansin na pansin niya ang paglayo ng isang piraso sa mga ito sa isa pang piraso na parabang ayaw nitong magdikit. Isang ulit pa itong sinubukang pagdikitin ni Macario hanggang sa dumating sa puntong magawa niya itong mapag-isa. Alam mo, Chris, ang ganitong mga proseso kadalasang ginagawa ng mga bihasa sa kanilang mga larangang tinatahak. Hindi ito basta-bastang nagagawa ng isang ordinaryong tao dahil masyado itong peligro. Kaming tatlo lang ni Ermitanyong Carpio at Castancio ang nakakagawa pang mapag-isa ang ganitong mutya. Tapos na ang proseso, Chris. Ito, tanggapin mo. Teka, Manong. Bakit nag-iba ang kulay ng hugis nito? Pati yung kulay. Takang wika niya. Ayon sa kanya, malintulad ito sa dalawang batong pinagdikit ng buhangin. Nang maibigay na ito sa kanya, agad naman silang naglakad pababa ng bundok. Naging madalang ang kanilang pag-uusap dahil pilit ipinasok ni Chris sa kanyang isipan ang bago niyang hawak na sandata. Habang binabagtas nila noon ang daan, gulat na gulat siya dahil hindi na siya nakakaramdam ng pagod sa paglalakad. Napakagaan na rin ng pakiramdam niya na tila kaya na siyang dalhin ng hangin. Narating na natin ang iniwanan ng kabayo, Chris. Pero, alam mo, may dapat kang hindi gawin para hindi ka iwan ng mutya mo. Sige po, Manong. Ano po yun? Maigi ko po itong tatandaan. Wika ni Chris. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad naman silang pumasok ng dahan-dahan. Paghiga nilang dalawa sa papag, doon na ibinigay ni Macario ang libretang hindi kumpleto. Ang libretang ito ay nagagamit pa ng aking maestro noong mga panahong nabubuhay pa siya. Naglalaman ito ng mga karunungan ng mutyang hawak mo. Dito mo rin malalaman ang nagsisilbi mong gabay para mapaghusayan ang larangang iyong tinatahak. Wika ni Macario bago sila matulog. Kinaumagahan ng mismong gabi. Hindi inakala ni Chris na muli palang maghiwalay ang kanilang landas. Sinabi nito sa kanya na babalik siya sa kanilang lugar upang ipagpatuloy din ang kanyang hanap buhay at ang kanyang misyon na dapat niyang tuparin. Maaga pang umalis si Macario dahil wala itong gagawin sa lugar nila o tapos na ang misyon nito. Binigyan naman ito ng lula niya ng mga kakanin o pagkain upang hindi ito magutom sa kanyang paglalakbay.
Bumisita ka ulit dito kapag may panahon ka, ha? Tandaan mo, palaging bukas ang bahay para sa'yo. Wika ng lula ni Chris. Oo, Lola. Pangako. Bibisita ako dito sa inyo kapag may oras ako. Siya nga pala, Chris. Mag-ingat ka rito, ha? Tandaan mo, ang mga binilin ko sa'yo, makakatulong yan. Huwag mo ring kaligtaan na basahin ang libreta dahil yun ang magiging gabay mo. Makakaasa ka, Manong, na magagawa ko ng mabuti ang bilin mo. Paalam sa'yo at sana mag-iingat ka. Maraming salamat nga pala, Manong, sa mga binigay mo sa akin. Kailan may hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Sagot naman dito ni Chris. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nila inihatid si Macario sa dulo ng kanilang baryo. Hindi noon umuwi silang maglola hanggat hindi pa nawawala sa kanilang paningin ang sinasakyang kabayo ni Macario. Ilang araw ang lumipas, doon nararamdaman ni Chris ang kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyari dahil napakalaki ng pinagbago ng kanyang katawan at kakayahan. Magmula nang binuo ni Macario ang mutyang tangan niya. Sa ilang dumaang mga araw, hindi tinigilan ni Chris na basahin ang libretang karunungan ng kanyang kaibigan. Dahil na rin sa bertudis na nakalatay sa kanyang dugo, kung kaya't nagawa niyang mabuo ang mga lihim na karunungan. Isang buwan ang makalipas, naging bihasa na itong si Chris sa paggamit ng mutya na pinag-isa ni Macario. Bumalik na rin siya sa kanyang gawain upang puksain ang mga demonyong nakikihulubilo sa mga ordinaryong tao o sa mga sabong sa paligsahan na siyang dahilan ng pagkamatay. Hindi muna pinakalat ni Chris ang pagiging isa niyang bunggaitan upang kahit papano ay hindi siya matunugan ng matataas na kalaban. Kahit papano, naging masaya itong si Chris dahil hindi niya namamalayan na dumami na pala yung malalahi niyang manok na binigay ng taong kanyang tinulungan noon.